siyang Rodrigo Roa Duterte. Iginiit ng ICC na may pahintulot ng detainee o ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pagbisita sa kanya. Inihayag ito kasunod ng pagdududa ni Vice President Sara Duterte sa pagbisita sa kanyang ama ng kinatawan ng Philippine Consulate sa The Hague. Nakatutok si Marisol Abduraman. Naalarma si Vice President Sara Duterte dahil ilang beses na raw bumagsak sa kanyang kwarto ang kanyang ama sa detention center pero hindi raw ito ipinaalam sa pamilya ng International Criminal Court. Ang bagay na ito kinumpirma daw mismo sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tulad nung dinala siya sa ospital dahil nakita siya na walang malay sa sahig ng kanyang kwarto, nakuha namin yon sa hospital personnel. Hindi sa detention unit, hindi sa ICC. Tinanong ko siya kung totoo ba, and then sabi niya, hindi naman yan yung una. Madaming beses na ako natumba was his term. Nauna nang sinabi ng tagapagsalita ng ICC na hindi sila nagbibigay ng komento sa pribadong sitwasyon ng kanilang detainee bilang paggalang sa right to privacy. May hinala rin ang bise sa ginawang pagbisita sa kanyang ama ng mga kinatawan ng Philippine Consulate sa The Hague. Although nagsabi naman sila doon that we leave it to the medical experts sa assessment ng overall health niya. Pero meron silang mga insinuations doon na para bang silang nag-a-assess ng kanyang kalusugan. Nauna nang sinabi ng DFA na professional, non-intrusive at respectful daw ang naging pagdalaw sa dating Pangulo ng career consular officials ng Embahada sa Netherlands. Sabi pa ng ICC, ang mga pagbisitang ito ay ginagawa ng may pahintulot ng detainee. Biyernes daw nung nakarang linggo nang huling makausap ng bisi ang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa pagkakaalam daw niya, nasa detention facility pa ito ng ICC. Kaugnay naman sa mga nangyayari sa Pilipinas, tinanong ang bise kung sa tingin niya ay stable pa rin ang gobyerno. No, our institutions are clearly abused. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Hindi na rin daw siya nagulat sa pagdawit kay dating Speaker Martin Romualdez sa umano'y anomalya sa flood control projects. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Maringin namang pinabulaanan ni Romualdez ang akusasyon ng bise na tumatanggap siya mula sa illegal gambling. Guni-guni lang din daw ang sinasabing mga maleta ng pera na inihahatid sa kanya. Hanggang ngayon naman daw kasi wala pa rin na ipapakitang ebidensya. Nakalulungkot daw na ang bise pa ang nagpapakalat umano ng kasinungalingan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras.